Alam nyo, hindi yan sa pagiging mukhang pera. Kasi, if ikaw gusto mo nang mag-anak dahil nga matanda ka na, hi guys! Welcome back to my channel! Sa mga bago pa lang dito, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to ring the notification bell so that you'll be updated on my next videos! So, ayun guys, ito ay random video lang. Diba, alam nyo naman, gumagawa ako ng mga content na mga chika-chika lang, ganyan, diba? Usap-usap lang about sa buhay, ganyan. Pero mainit, wait lang. So, ayun guys, nakita ko lang kasi itong post na to. Actually, nakita ko na to last year. Ayan, tapos, nakita ko ulit siya ngayon. Gusto ko lang siyang i-chika. Ayan, kasi, related siya dun sa isang vlog na gustong-gusto kong gawin, gustong-gusto kong pag-usapan, pero hindi ko alam kung paano ko siya i-execute. Hindi ko alam kung paano ba, ano bang mga sasabihin ko, ano yung magiging pinaka-main topic ko. Basta, hindi ko siya ma-explain, mahirap siyang i-explain yung topic, kaya hindi ko siya magawa-gawa. Pero nakita ko to, sabi ko parang related siya dito, tapos medyo magiging specific siya pag ito yung pinag-usapan natin. Siguro naman, most of us, nakita na natin tong post na to. And in fairness ha, last year, nung nakita ko tong post na to, na-pressure ako. Kung iisipin mo nga naman talaga, di ba? Gusto nyo basahin, i-post nyo na lang. Okay? Totoo nga. What if nanganak ka ng sobrang late, di ba? Hindi, ang tanda mo na, nag-aaral pa din yung anak mo, di ba? What if ganun, di ba? Yun, mapapaisip ka talaga. Tapos, hindi mo talaga maiaalis yung pressure na mararamdaman mo. No, man, mag-asawa na kaya ako? Ganon, di ba? Di ba? Totoo yan. Relate kayo, di ba? Ayan. So, alam ko namang marami na sa atin dito na gustong-gusto nang magka-jowa o gustong-gusto nang mag-settle, gustong-gusto nang mag-asawa. Dahil nga, tumatanda na. Tumatanda na. Ayan. Ayan. So, ako ay isa sa kanila before. Kasi nga, na-pressure nga ako sa visit na post na to. Ayan. Na-pressure talaga ako sobra. Tapos, pinag-usapan namin ng mga friends ko. Sabi ko, uy, mag-asawa na kaya tayo. Ganyan-ganyan kami. Kasi, sila may jowa, ako lang wala. Ganun. So, mag-asawa na kaya tayo. Hanapan nyo na ako ng jowa. So, nagpahanap ako ng jowa and all. Ganyan. Diba? Ang lande. Tapos, yun. Nung nahanapan ako ng jowa, ayun, hindi na ako nakapaghintay. Hindi na dumaan sa right process and all. Diba? Alam niyo naman na yan. Medyo nakwento ko na yun sa mga ibang vlogs ko. Na, yun nga, hanggang sa nag-fail yung relationship na yun. Dahil nga, minadali. Ayan. So, etong post na to, ang masasabi ko lang dito, no, sa lahat ng mga gusto nang magkaanak, syempre, pandemic kasi ngayon, ang haba na ng lockdown, ang tagal na ng lockdown, 'di ba? Sobrang tagal na, lalong-lalo naman na diyan sa Pinas, 'di ba? Sobrang tagal na, yung mga tao, walang work, yung mga bata, hindi pumapasok sa school, nag-online class na lang, at very free sila, nagumala-gala na lang dyan, di ba? Tambay dito, tambay doon, di ba? With the barkadas and all. Tapos yung iba, medyo may mga napapariwara na yung buhay kasi nga, puro barkada yung kasama, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na, na pag nabarkada, mapapariwara. Meron kasing mga barkadang, syempre, pare-parehong may mga pinagdadaanan sa buhay, tapos mamaya magre-rebelde and all, tapos hugot-hugutan na, ganyan. 'Di ba? So, madami ngayong time na to na pandemic. Ito talaga yung napansin ko. Ang daming nagsisi-asawa, ang daming nagsisi-jowa na kahit bata pa talaga. Well, hindi ko sila ginajudge ha. I don't judge these people. Kasi nga, I've been there. Isa ako dyan. Dati. Ayan. So, ito lang yung napansin ko.
Pero I don't judge them. Hindi ko naman alam kung ano yung pinaghuhugutan nila sa buhay, pinagdadaanan nila sa buhay, bakit nagagawa nila yung mga bagay na to. Pero as I have said nga, 'di ba? Maraming ang mga bata ngayon na dahil nga hindi pumupunta sa school, wala masyadong ginagawa. So, medyo nafo-focus nila yung buhay nila either sa mobile games, 'di ba? Yan. Or sa pagbabarkada, tapos doon nila na bubuo yung mga jowa-jowa, ganyan. Tapos mayroon din yung mga iba na hindi lang naman din mga bata, mga may edad na din na nagsasama na o kaya nagsisettle na lang kasi nga wala nang magawa sa buhay. Well, meron naman yung mga planado din naman talaga. Pero marami yung mga hindi planado, mga sige na lang, bored, ganun. O kaya naman aksidente ba tawag doon? So yun, yung bigla-bigla na lang, 'di ba? Nagkakabuo ng isang bunga. So, kailangan mag-settle na kasi nakabuo na eh, ganyan. 'Di ba? May mga bagay, may mga tao na ganyan yung mga pinagdadaanan ngayon. Na I feel bad for them, pero hindi natin sila masisisi. Inuulit ko, may mga kanya-kanya silang story, may mga kanya-kanya silang mga pinagdadaanan sa buhay and all. Hindi natin sila masisisi dahil ganito na nga nangyayari sa mundo ngayon. Pero etong vlog ko na ito ay message ko to para sa mga kabataan out there na nape-pressure din, sa mga kabataan out there na literal na mga bata pa na pumapasok na sa mga ganitong mundo, like nagkakaroon na ng jowa and all, na naiisip na mag-settle with a young age, ganyan. Ito ay message ko sa inyong lahat, without judgment. Without judgment. Hindi tayo perfect. Wala tayong karapatan mang-judge ng mga tao. But, I am here to remind each one of us, including me. Kasi, there are times na nape-pressure ako, hello, sino hindi nape-pressure? Yon. So, eto nga, 'di ba? Sabi nga diyan, ganun pag what if matanda ka na, nagkaanak, ganyan, matanda ka na, nag-aaral pa yung anak mo. What if mamatay ka ng maaga, tapos di pa tapos pag-aaral yung anak mo, ano lang maging buhay ng anak mo, ganun. Ganun pala isipan, 'di ba? Dumating din yan sa isip ko. But then, eto lang yung na-realize ko after kong trinay. Nag-dive ako agad eh, 'di ba? After kong na-pressure, parang bigla akong nag-dive sa relationship. Tapos sabi ko, mag-settle na ako! And ito na ako! Bubuo na ako! Char. Pero hindi pala siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadali, guys. Okay. Eto seryosong usapan. Tumatawa-tawa lang ako, pero seryoso talaga ako, guys. Ang tawag nito, tayong mga kabataan, 'di ba? Bago sana tayo pumasok sa mundo ng marriage. Ito, specific na tayo, doon na tayo sa kung saan ang ending, 'di ba? Bago tayo pumasok sa marriage, ayan, 'di ba? Kasama na diyan yung pagli-live-in. Basta pag bumuo ka ng pamilya, bago ka pumasok sa mundong 'yun, 'di ba? Ito muna iisipin natin. Ready ka ba? Ready ka ba? Hindi lang ikaw syempre pati yung partner mo. Ready ba siya? Ready ba kayong dalawa? Hindi lang sa pagsasama nyo, kundi ready ba kayong bumuo ng isang pamilya? Diba? Marami tayong kailangang i-check bago tayo pumasok sa mundong yan. Diba? Una, ready ka ba? Ready ba kayong dalawa? Emotionally. Okay? When we say ready ba kayo emotionally, sigurado nyo na ba yan? 'Di ba? Sigurado ka bang hindi ka lang nadadala sa pressure, hindi ka lang nadadala sa mga kadramahan sa buhay nowadays? 'Di ba? Sigurado ka ba sa puso mo na kaya mo nang panindigan yung partner mo habang buhay? Okay? Let's be serious when it comes to marriage kasi holy yan. May basbas ng Panginoon yan. Holy ang marriage. Hindi lang siya basta-basta dapat ginagrab, tapos later on, pagka nagkaroon ng problema, nagkaroon ng issues, ganyan, misunderstandings, binibreak. Diba? Hindi siya ganon.
Dapat yan pagka humarap ka na sa altar at bumitaw ka na ng pangako mo in front of God, 'di ba? Kailangan tuparin mo yan. Huwag tayong mabuhay dun sa Promises are made to be broken. huwag ganun. Ganun pa man na promises are made to be broken every time. Kahit ganun pa man yun. When it comes to marriage, dapat kailangan nating pilitin na ma-fulfill yung promise na bibitawan natin in front of God. Kasi yun yung pinaka-holy na promise na bibitawan natin sa buong buhay natin. Okay? Diba? Yun. Una yan, sa marriage pa lang yan, ha? Diba? Ready ba kayo? Physically. Physically. Kasi, when you enter marriage, diba? Dapat dyan talaga, bukod na kayo eh. Bubukod na kayo. So, magtatrabaho na kayo ng sarili ninyo. Hindi na kayo aasa sa magulang, sa mga kapatid, o kung sino pa man dyan. Diba? Hindi na kayo aasa sa kanila. So, kakayod na kayong dalawa for your own family. Dapat ganun naman talaga yon. Okay, no offense sa mga nakatira pa din sa mga magulang. Diba? Wala namang problema doon. Ang akin lang, the ideal is talagang dapat bumubukod yung mag-asawa. So, dapat yan, ready din kayo, di ba? Physically. Ready na kayo magtrabaho? Girl, ready ka nang maghugas araw-araw, maglaba, ganyan, maglinis ng bahay, pagsilbihan ng iyong mister, di ba? Ikaw naman lalaki, ready ka na bang magtrabaho para sa pamilya mo, magpakahaligi ng tahanan, di ba? Okay? And most of all, ready ba kayo financially? Financially. 'Di ba? Yan actually ang pinaka-importante naman silang lahat. Isa sa mga pinaka-importante, financially. Ready ba kayo financially? 'Di ba? Kahit sabihin mo pa, kahit gaano pa kasimpleng buhay ang gusto mong mangyari in the future for your family, kakailanganin mo ng pera. Hindi mawawala ang pera. Financial will always be a part of your life. Especially sa yung lalaki, 'di ba? Ikaw ang magiging haligi ng tahanan. Are you ready na tustusan ang pangangailangan ng magiging asawa mo at magiging anak mo in the future? 'Di ba? It's not a joke. Akala nyo siguro, meron din yan. Bakit yung mga iba dyan na tatay, ano lang naman trabaho, natutustusan naman yung mga anak? Hey, man. Before you enter marriage, make sure na ikaw, hindi ka nagbe-base sa ibang tao. Make sure alam mo sa sarili mo that you can give your best to your family. Ganun din naman si girl. Make sure, girl, independent ka pa din. Hindi porket tatay ang haligi ng tahanan, ikaw, magpapabuhat ka na lang, di ba? Dapat tayong mga kababaihan, strong, independent woman tayo. Pag nag-asawa tayo, huwag tayong basta mag-asawa lang ng may pera. Huwag tayong basta mag-asawa lang ng kaya tayong buhayin, di ba? Dapat tayo mismo, mayroon tayong sariling income. Hindi din kasi natin alam, baka isang araw, 'di ba? Baka lang naman. Baka isang araw iwan tayo, 'di ba? Magloko, magbabae, yang mister natin, 'di ba? Tapos wala tayong kapera-pera kasi nga nagpapabuhat lang tayo sa mister natin. Saan tayo pupulutin? Mahihirapan tayong magsimula. Unlike pag ikaw ay strong, independent woman, kahit iwang ka pa ng lalaking yan, kayang-kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kayang-kaya mong buhayin ng mga anak mo nang ikaw lang. Dapat may financial din tayo na pwedeng ma-contribute sa asawa natin. Kasi nga partnership kayo, partners kayo, dapat nagtutulungan, di ba? Hindi lang pwedeng puro lalaki lang dahil siya ang haligi ng tahanan. Ano ba? Di ba? If you can help, if you have the strength, if you have the opportunities to help, then you must help, 'di ba? Ganoon naman 'yun.
para naman din, pag ikaw naman din, luho-luho, ganyan, maluho pa naman tayong mga babae. Pag mga luho tayo, huwag na tayo umasa sa jasawa natin. Ganyan. At least may pambili ka ng mga coach bag mo, gano'n. Mga LV mo, gano'n. Diba? May sarili kang pera. Pag maritime, at least may pera ka. Gano'n. Hindi yung hingi ka pa sa asawa mo. Mamaya, bugbog pa abutin mo. Gano'n, char. Huwag naman sana, diba? Mga ganong instances. Dapat may sarili tayong pera, mga babae. Hindi tayo dapat basta umaasa lang sa mga mister. Diba? Malakas din naman tayo. Kaya naman natin magtrabaho. Ganon. Diba? Totoo naman. Okay? So, yun. Dapat ready tayo financially, actually. At hindi lang dapat ang pinaghahandaan natin is yung mga basic needs. Hindi lang dapat yung mga basic needs like food. May kakainin ba kami pang araw-araw? Yes. Meron ba kaming pambili ng damit? Yes. Meron ba kaming pangbahay? Yes. That's all? Hindi. Hindi yan nagtatapos doon. Kailangan nyo ng extra for emergency purposes, di ba? Kasi, sa buhay, unpredictable ang mga pangyayari. Di ba? Napaka-unpredictable na mga pangyayari. Pag nagpamilya ka, napaka-unpredictable din ng mga pangyayari. Hindi mo masasabing perfectly smooth lang yung mangyayari sa family nyo. Like, ang kakailanganin nyo lang pangkain, pangdamit, pangbahay. Yun lang. No. What if? What if lang naman to, di ba? Sana naman hindi mangyari sa inyo. What if? Isa sa inyo nagkasakit. What if nagkasakit yung anak nyo? Di ba? Mga ganong instances dapat naiisip na natin yon, di ba? Dapat naiisip na natin yon. Kasi bigyan ko kayo ng sample. Ako kasi, product ako ng isang broken family. Okay. Hindi naman super duper broken. Pero basta hindi siya buo. Hindi buo yung family namin. Product ako. Kaya ako sinasabi lahat ng to. Kasi, I've been through a lot of pain. Masayahin lang akong tao, mukha ko masayahin, pero I've been through a lot of pain being someone na walang buong pamilya sa tabi ko. Okay? I grew up with my own. I mean, like, syempre, may financial support from family, pero yung, alam mo yun, nabuhay lang ako na ako lang nag-alaga sa sarili ko. Mostly, ako lang nag-alaga sa sarili ko. Pag may mga panahon na kailangan ko ng mga tao sa paligid ko, minsan wala akong ibang ma-reach out, kundi sarili ko lang din. Alam mo yung mga ganon, bata ka pa, pero kailangan mo nang magpakatatag dahil wala kang ibang kakapitan. Pag binubuli ka, wala kang masumbungan and all. Diba, mga ganong bagay. Nakakalungkot, sobrang nakakalungkot na walang buong family sa tabi mo habang lumalaki ka bilang isang anak, ha. So, sa mga kagaya ko dyan na nakaranas ng ganito, you know the feeling. Siguro, iba sa inyo, nasanay na lang din, di ba? Nasanay na lang din siguro kayo na walang magulang sa tabi nyo at maybe hindi na kayo naghanap. I don't know kung may ganun, pero siguro meron. Pero, mostly, I think, di ba? Lalo na yung mga nagre-rebelde. Tignan nyo, halos lahat ng napapariwara ang buhay galing sa isang hindi buong pamilya. Kasi nagre-rebelde sila, hindi sila napalaki ng tama, diba? Walang taong nandyan para gabayan sila. Diba? Sila yung mga taong naghahanap ng magulang, gabay ng magulang, pero wala eh. So, yun. Pariwara ang buhay. Di ba? Rebelde. So, dumaan din ako sa mga ganong point. And, it's very sad na makaranas ng ganito. Kaya ito yung vlog, sabi ko na gusto kong gawin. Kasi gusto ko siyang i-share sa mga kabataan bilang isang awareness. Gusto ko magbigay ng awareness kasi I know the pain. I know kung ano yung impact niya sa isang bata, 'di ba? Sa isang katulad ko. And one reason kung bakit
naging ganon yung family namin is we lack of financial. Yan naman ang isa sa laging dahilan minsan ng mga broken family. Kinukulang, kinakapos sa financial. Bakit kami kinapos sa financial? Actually, may trabaho naman yung tatay ko noon and all, diba? But then, isa sa family member kasi namin nagkasakit. And she needed a very expensive medication. Hindi siya basta-basta. So, hindi biro yung naging sakit niya. Did my parents expect that? No. Hindi nila in-expect na magkakaroon sila ng ganong problema in the family. 'Di ba? So, kinailangan ng malaking financial. Hindi na lang ngayon food, shelter, and clothing yung mga kailangan namin gastusan at yung education, kundi pati na din yung sickness ng isang family member namin. 'Di ba? Nakakasad man isipin, pero dumating sa point na kinailangan naming maghiwa-hiwalay just to make money, just to find for a solution sa pera na pangtustos dun sa sakit. At para na din sa mga pangangailangan namin, ako nun, kasi syempre ako nag-aaral din ako nun. So, kinakailangan ko din ng support nun. So, ayun. Dahil doon, nagkanda keme-keme ang lahat. Kaya lumaki kaming mga hindi kasama ang family. No, I don't blame my parents. I don't blame them. I know they did it for us, and I really appreciate them for sacrificing a lot for us. Na dumating nga sa point na nagkanda sira-sira na, pero still hindi nila tinigil yung suporta nila sa aming mga anak, 'di ba? Well, that's a good thing, 'di ba? But if we have the chance to prepare before making a family, building a family, if we have the chance to prepare, would you not grab it? 'Di ba? Kung may chance pa naman tayong mga single ngayon, o kaya sa mga magjojowa pa lang dyan na hindi pa naman nagsisettle, hindi pa bumubuo ng family. If you still have the chance na i-prepare yung mga sarili ninyo bago pasukin ang marriage, you must prepare. Don't rush, okay? Huwag kayong magpadala sa pressure sa family, pressure sa mga kaibigan, pressure sa SOCMED, diba? O kahit saan pa manggaling na pressure yan, huwag kayo basta-basta nagpapadala sa mga yan. You should build a family because you are ready to do so. You should build a family dahil sa puso nyo gusto niya na talaga. At ready na kayo emotionally, physically, and financially. Ayan. Hindi siya, baka iba sa inyo, isipin niya puro financially, mukhang pera naman yan. Hindi yun sa pagmumukhang pera, ha? Hindi yun sa pagmumukhang pera. Eto kasi once nasabihan din ako na parang, kasi gusto niya lang kasing mga babae yung may pera. Ganyan. Nasabihan ako minsan ng ganyan, totoo. Alam nyo, hindi yan sa pagiging mukhang pera. What we want is someone na may balls, may balls and responsible enough na mag-build ng family, na magpakaama, magpakahaligi sa tahanan, 'di ba? We just want that man. Hindi naman sa yung mayaman, may pera, may kaya and all. Hindi naman sa ganun. Kailangan lang makitaan kayo kayong mga lalaki. Makitaan kayo ng eagerness, 'di ba? Andun yung effort ninyo. Andun yung motivation, yung drive ninyo na magpursige sa buhay for the future, for your future family. Ayan, 'di ba? Kasi if ikaw gusto mo nang mag-anak dahil nga matanda ka na. Anong next na gagawin mo dyan? Kung gusto mo na talaga dahil matanda ka na. Anong dapat mong gawin?
Ha? Una, syempre, humanap ka muna ng jowa. Bilisan mo nang mag-prepare, di ba? Trabaho, trabaho, trabaho. At kung wala ka namang opportunity, dumiskarte. Diskarte lang yan. Di ba? Madaming mahihirap dyan na nakakapagpundar. Bakit? Padiskarte sila. Yun lang yun. Diskarte lang ang sagot dyan. Kasi hindi naman tayo nabibiyayaan lahat ng opportunities eh. Marami sa atin yung pinagkakaitan talaga ng opportunity naman talaga. Pero kung ikaw ay motivated kang tao, ikaw ay porsigido ka talaga sa buhay, 'di ba? Makakahanap ka ng paraan. Makakahanap ka ng ibang opportunity somewhere out there. Ganon. So yun, ang pinaka-message ko lang talaga sa vlog na ito, don't be pressured. Yun lang talaga yung gusto ko sabihin. Ahaban sinabi ko! Ang dami kong sinabi. Yun lang talaga yung pinaka-message doon. Huwag kang ma-pressure. Oy! Okay lang yan. Kung bibiyayaan ka ng Panginoon ng anak in the future, gagawin niya yan. Bakit si Sarah sa Bible? Ang late na niyang nagkaanak. 'Di ba? Matanda na. Pero dahil gusto siyang biyayaan ng Panginoon ng anak, nabiyayaan pa din siya. Ganon ka din, kapatid. You should wait for the right time. Yan din naman ang gusto ng Panginoon na gawin mo. Kasi ayaw ng Panginoon, nabubuo ka ng supling, tapos hindi mo naman mabibigyan ng maayos na buhay. Ayaw ng Panginoon yon. So yun lang guys. Ang simple lang naman ang buhay. Ba't ba naman natin pinapakomplikado? Diba? Do your best and God will do the rest. Bye! Missing someone